Ngunit anong kapalit? Ang ipagkanulo ko ang mga kapwa ko sangre? Hindi! Hindi ko yun magagawa sa kanila! Nila ako'y iyong pinangungunahan, Paslit. Sapagkat walang kapalit ang regalong inihahatong ko sa iyo. Bakit? Bakit walang kapalit? Nais ko lamang patunayan na mali kayo ng bathalang pinaniwalaan noon. Isang bathalang walang nagawa kung hindi hayaan kayong mamatay. Batid ko ang iyong mga hinanakit at sama ng loob, Gaia. Ang mga sagot sa tanong mo ay hindi laging makatarungan sa inyong paningin. Ngunit pinili mo pa rin humarap sa akin. Kaya't ikaw ay higit pa sa isang paslit. Wala ka ng ganap sa tadhana ng mga nabubuhay pa. Ngunit maaari kitang gabayan upang maging liwanag at gabay sa iyong kapatid. Kaya't kung nais mong itama ang mali ni Emre, kung nais mong maibalik ang dati mong buhay, ay sabihin mo lamang dahil handa akong buhayin ka. Ramdam ko ang iyong pag-aalinlangan, Gaia. Hindi kita pinagkakatiwalaan, Karkar. Naiintindihan ko. Ngunit ano pa ba ang iyong pinag-aalinlangan? Bakit hindi mo tanggapin ang aking magandang alok? Isang napakagandang regalo na yung wala naman akong hinihingi. Kapalit. Si Gargan ay isang bathala, isang masamang bathala. Sa Biblia, ang katumbas niya ay ang demonyo. Natutuksohin ka para ibigay kung ano man ang kahilingan mo. Pero may kapalit. Imposible sa iyong paningin, ngunit iyon ang totoo. Wala akong hinihinging kapalit. Kagaya ng sinabi ko kanina, nais ko lang na ipakita at ipadama sa'yo na ako ang Panginoon na nagbibigay buhay. Kaya't bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang aking mga salita sa'yo. Gaia, hayaan mong ipagkaloob ko sa'yo ang hinihiling ng iyong puso. Kailangan mo lamang magpasya sa lalong madaling panahon, Gaia, sapagkat ang aking magandang alok na ito ay hindi panghabang panahon. Sir Pao, wala pong tao sa lahat ng mga kwarto. Nasaan na naman yun? Sinabi ko naman huwag na siya umalis. Tera! Sa wakas, dinala kami ng aming mga brilyante kung nasaan ka. Nandito ka lamang pala, Tera. Akala namin ikay napahamak na. Sapagkat sabi ni Gaia ikay nasa panganib. Nawawala ang kapatid ko. Ano? Kaya ba ng mga brilyante natin na makahanap ng isang Ivtre? Ating subukan. Aming mga brilyante, muli namin hinihingi ang inyong tulong upang mahanap ang nawawalang Ivtre ni Gaia.
Arahagorn. Kung kanyang inaakala na tayo ay aatras sa kanyang hamon, siya'y nagkakamali. Tatanggapin natin ang kanyang hamon. Nieham Skavrok. Ngunit mahal na Kera, paano tayo mananalo sa kanila? Gayong kakaunti lamang ang ating pangkat. At ano ang ating gagawin kung tayo'y walang kapangyarihan? Kayo ay aking tinuruan at sinanay. Kaya't huwag niyo akong papahiyain. Kung kinakailangan nating magsanay muli, gagawin natin. Ngayon din, sumunod kayo sa akin. Elie! Mahal na Haradure, Poltre. Ngunit wala kaming nahanap na tanda na narito si Mitena. Ituloy ang inyong pagmamasid sa kagubatan. Masusunod, mahal na Hara. Aking kaibigang lupa. Ako'y muling tulungan. Muling hanapin ang mapangahas na bidalhe. Hanapin ang kasumpa-sumpang si Mitena. Mga kawal, sumunod kayo sa akin. Enay! Hindi gumagana ang ating mga brilyante. Nangangahulugan lamang na wala pang kakayanan ninyong mga brilyante maghanap ng Ivtre. Hindi po pwede. Nangako ako kay Nanay Danaya na hindi ko pababayaan si Ate Gaia. Kailangan kong mahanap ang kapatid ko. Ngunit saan natin siya hanapin, Tera? Kami nga'y nahirapang maghanap sa'yo kahit may tulong pa ng mga brilyante. Si Gargan. Hindi kaya siya yung nadakip ni Gargan? Dahil nagkaharap kami ni Gargan. Wala doon si ate. Bakit hindi na lamang tayo bumalik sa Encantadia at makipagsanggunian kay Nunong Imaw upang mahanap natin ang nawawalang Ivtre ni Gaia? Sinong kumakatok? Hindi ba protektado ng brilyante itong bahay ko? Ate? Gaia, paano ka nakakatok?
Sapagkat hindi na ako isang ibre. Gamitin mo ang buhay mo sa tama. Ipagtanggol mo ang engkantra. Iyong hanapin ang iba pang mga kawal ng ating hanay at tiyakin mo ang kanilang katapatan sa lahing miniate. Ano't nagpaparami ka na naman ng iyong hukbo? Danayan, Tila mayroon ka na namang bagong hukbong susugurin. Sapagkat hindi ka na makakaalis dito. Ikaw hindi yung ate. Ikaw hindi yung mga anak. Nagustuhan mo ba ang iyong nakita? Hindi ba yun ang pangarap mo? Ang muling mabuhay at magkaroon ng katawan gaya ng dati. Nawawala ang kapatid ko. Ate? Paano ka nakakatok? Sapagkat hindi na ako isang ibre. Paano ka nagkaroon ng katawan? Nakikita ko na kung saan nagkukubli ang mga sangre. Gaia, bakit hindi mo na lamang sagutin si Terra? Saan ang galing ang inyong katawan? Isa itong handog. Isang handog? Galing kanino? Mahabang kwento. Pero parang nakakaramdam na ako ng pagod. Kung nakikita mo na ang kanilang kuta, Panginoon, ay dapat na natin silang sugurin. Agree. Dahil siguradong hindi nila tayo napaghandaan. Hindi pa ito ang tamang panahon. Sapagkat nababalot pa rin ang kanilang tinutuluyan ng isang malakas na pananggalang. Ngunit ngayong hawak ko na si Gaia, ay mas madali nating malalapitan ang mga sangre. Tunay nga nang maayon sa atin, Papa Lara. Sana nandito ka, Mira. Sana ikaw yung kausap ko tungkol sa nararamdaman ko ngayon. Agnem, anong ginagawa mo dito? Akala ko umalis ka na. Kanina pa kita sinusundan, Lira, at nasaksihan ko ang nangyari sa loob ng palasyo. Alam mo, okay na sana eh. Nabawasan na yung pagiging touchy mo. Pero papunta ka na sa stalker.
Hindi na naman kita maunawaan. Ako'y nagpakita lamang upang sabihin sa iyo na ako'y humanga sa iyong katapangan. Tapang? Nang hinarap mo kami ni Ave. Matapang ba yun? Hindi ko nga kayang paslangin yung pumatay sa akin. Ha? Ngunit, maituturing din na katapangan ang pagpili at patawarin ang taong nagkamali sa iyo. Kaya't hanga pa rin ako sa iyo, Mira. Ha? Sabihin mo nga sa akin, Soldarios, yun ba ang tamang pasya ng isang hara? Mayroon ng pagkakataon ng hara para parusahan at paslangin ang lapastangang Mineave. Ngunit pinalampas niya. Nasaan ka ba kasi? Paumanin, Ashti, kung wala ako kanina. Nag-uusap kami ng ating Mashna. Subalit na iulat na sa akin ng isang kawalang nangyari. At ako ay sangayon sa pasya ni Armea. At bakit, mahal na Rama? Sapagkat siya'y tama. Kung nagawang mapatawad ni Sangre Lira ang Mineave, ay wala nang dahilan upang ipagpatuloy pa ang parusa. Sinasabi ko na nga ba? Masyado ka ring mabait, kaya hindi na ako mabibigla kung tuluyan kang mapaikot sa palad ng mahal na hara. Tiyak na ikaw na naman ang pag-iinitan ng punong konseho, mahal na hara. Pakiramdam ko nga, Rakisha. Ngunit bakit tila hindi kayo nababahala? Sapagkat sanay na ako sa kanyang pagkamuhi at pagsalungat sa aking bawat galaw at pasya. Hahayaan niyo na lang ba siya, mahal na hara? Hindi. Ngunit ngayon ay pag-aaralan ko muna at pagmamasdan ng kanyang bawat galaw. Ang mas mahalaga ay malaman ko ang pakay niya sa likod ng lahat ng to. Uli tayo nagkita. War ka. Ang Vidalhing matagal nagpanggap na hara ng Encantadia. Sinadya mo ba akong hanapin upang kutyain lamang? Sinadya kitang hanapin upang hamunin sa isang labanan na tayong dalawa lamang. Sandata laban sa sandata na hindi gumagamit ng kahit na anong kapangyarihan. Walang makikialam. Tinatanggap ko ang iyong hamon.